kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiservisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Mugs. Hindi siya nagsiservisyo sa publiko. So, nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Tama. Kasi kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, I mean, not matikas eh. Yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nag-deteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak ng sa resistensya mo or you know what I mean? At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang, 60, 70, nagkakaroon ng heart attack or what's something. So, dun sa press ko niya, mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue, na kontrobersya sa kanya, na siya ay malapit na matsugi o may sakit na, ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, bonjing eh. Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na parang ang sinakmal ni Dracula. Diba? Kamusta ng araw ba si Secretary Remulla? May mga nagsasabi rin kasi na malala na di umano raw ang kalagayan ng DOJ Secretary. Ang tanong tuloy ng marami ay kung nagagawa pa ba nito ang kanyang tungkulin para sa taong bayan at kung tumatanggap pa ba ito ng sweldo. Sa tingin nga kasi ng mga netizen ay tila hindi naman na ata ito nagtatrabaho, lalo na at mukhang nagpapagaling pa raw ito ng 2 buwan. Sumbat tuloy ng netizen, dapat di tumanggap ng sweldo si Remulla kasi di naman siya nagtatrabaho. At para lagi ka updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Mambubudo si Lisa Ahas, Lisa Tanas ay kailangan may epekto din ang ating budo. Budo. Butod. Nakita ko na naman kasi itong aking pambubudo. Butod. Itong aking wand. Alright? Butod. Dapat sa aeroplano pa lang mabutod na to kasi rarampa na naman ang mga Jutang Ginines. Diba? Mukhang magda-transport na naman sila ng pera ng bayan papuntang Australia. Tandaan ninyo, hindi na-check ang kanilang mga bagahe. So kahit dali nila ang bulto-bultong ginto, bulto-bultong pulburon, okay? Possibly, di ba? Pwede sila magdala ng bultong-bultong pulburon, crates na pulburon, o crates na pera papuntang Australia kasi they are protected sa kanyang immunity. Di ba? Na hindi pwedeng, diplomatic immunity na hindi pwedeng halongkatin ang kanyang mga bagahe ni Kuting, ni Liza Smugs. Di ba? Kahit magdala sila ng pulburon at magsuyop sila, magsingot ang mga buwaka ng ina, ay magagawa nila mga Jutang Ginines. Okay? So mamaya na yan, tanggal yung issue. Pero ngayon, pag-usapan natin itong si Bonjing Remulla. Di ba? Ako ang pasimuno. Lahat pasimuno sa pambubuska sa mga yawa. Kung natatandaan ninyo, last year, sinabi ko sa inyo, mga kababayan, na si Boying ay may Lulu Kikimimiyayaya. Okay? At mukhang naghihingalo na. Okay. Here's the thing, pating. Mga palangga. Kinig na lang ako habang working, sabi ni Yancy. Makinig na lang kayo. Abangan nyo sa ating podcast sa Spotify. At kung kayo ay busy siguro, no, later on, i-announce ko dito. Yung audio ko, yung bunganga ko, yung nganga bells ko. Dapat kahit nagda-drive kayo, kung ano man, narinig yung nganga bells ko para sa katotohanan. Okay, balik tayo kay Remulla. Okay? Hi, Lo. Okay, Zorro, how are you? Kita niyo naman ang props ko. Nakita ko po. Anyway.
Seriously. Kahapon, nag-press conference itong si Remulla na mayroong I'm trying iniisip ko kung port catheter yung nandito niya. Pero usually kasi ang placement ng port cath nandito sa left or right. Pero meron siyang dito malaking band-aid and everything, parang plaster di sa jugular vein niya. So, I'm not sure kung ano ba yon, kung baka sinakmal siya ni Dracula. Sinipsip yung dugo niya, hindi ko alam. 'Di ba? Nakita niyo yung kanyang paghihingalo sa press conference niya. At kanina nakita ko mukhang naghihingalo din siya nandoon sa pag-alis ni Kuting papuntang Australia at wala si Inday Sara. Okay? Teka muna, isa news blackout sa Amos Cavite pero meron nagsasabi na malala na daw talaga ang kalagayan niya. Yes, ito naman mga palaga. Okay, Remulla, sasagutin kita sa mga hanash mo. Okay? So last year, sinabi ko sa inyo at nag-viral yun na may sakit siya na malala ang kanyang karamdaman ayon sa ating mga juting jahas. Jen Maxine Chicago, thank you for your love. Mga kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiserbisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Mugs. Hindi siya nagsiserbisyo sa publiko. So, nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Tama. Kasi kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, not matikas eh. Yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nag-deteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak ng sa resistensya mo or you know what I mean? At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang, 60, 70, nagkakaroon ng mga heart attack or what's something. So, dun sa press ko niya, mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue na kontrobersya sa kanya na siya ay malapit na matsugi o may sakit na, ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, bonjing eh. Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na parang ang sinakmal ni Dracula. 'Di ba? Tagutin mo nga tong FBI. Hindi. Anak ko. Sabi mo, busy ako, binubol siya kayo mga buha ka ng ina eh. Sagutin mo. Ayan, yan. Anyway, mga palangga. Jutang Ginina ka pala eh. Remulla. Masakit ba ang mura? Jutang Ginina, paano ako magmamarites? Ang marites chismis. Walang katotohanan. Inamin mo mismo na nag-recuperate ka, nagpapagaling ka, na ginayupak ka ng 2 buwan. Okay? At ang sinasabi mo, nagpagaling ka dahil sa iyong bypass, okay, fine. Statement mo yan eh. But tama ako na nagpapagaling ka at nagsusweldo ka sa pera ng bayan, sinabi mo 2 buwan. Mahigit pa. Mahigit pa kasi nagpakita ka ng picture noong December na mukhang isang bulate na lang, na matabang bulate ang hindi pumipirma sa'yo nung nagpakita ka noong December 25 na kasama mo ang iyong mga pamilya. Hindi ako nagmamarites. Ba't ako magmamarites sa'yo? Ang marites yung ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls o kani-kaninong kabukahan niya para sumira sa kredibilidad ko. Hoy! Tangina niyong lahat, kahit anong gawin niyo, hindi niya masisira ang aking alindog. Di ba? Kaya balance pa lang. Gigil-gil ako gabi kanina. Di ba? Ang taong nagsasabi ng katotohanan ay hindi niyo masisira. Kahit ano pa ang anong gawin ninyo, mga yawa ka mo. Ikaw, Bonjing, sabi mo, mahilig magmarites at
Siyempre, sabi niya maraming parang na maraming gustong kumuha ng pwesto niya or naiinggit sa pwesto niya. Ano ako, magdi-DOJ? Gumawa ako ng chika boom boom para mag-agawin ng pwesto mo or something? Anong kadyutahan yan? So, tama ako, tumpak, na ikaw ay nakaratay sa kama. Dahil inamin niyo mismo na nagre-recuperate ka. Ano ba ibig sabihin ng recuperation? Nagpapagaling. Marites ba yan? The point here, ang sinasabi mo sa press con mo na natural lang na magkakasakit ang isang tao na tumatanda. Tama. Natural lang na magkasakit ang taong tumatanda. Even ang mga bata ay nagkakasakit. The point is, ikaw ay pasweldo ng bayan na ginagago, binababoy at pinagloloko mo. At sinabi mo rin sa press conference mo na kahit nagre-recuperate ka, work from home ka, ay putang ina, paano ka magpapunction ng jutak mo? Ha? Nasa bahay ka, sumisweldo ka, tapos nakaratay ka sa bed. Kasi, kaya hindi ka pa tinatanggal-tanggal ni sa Smugs kasi gusto niyong sabihin na si Maharlika ay fake news. Pero hindi ako fake news, mga kababayan. Galing sa bunganga ng mga giatay na 2 buwan siya nagpahinga, nag-recuperate at sumusweldo siya sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. So, sino ang nagpapatakbo ng DOJ? Eh di si Lisa Smugs, hindi totoong ikaw. Paano ka magpapunction ng daming sinasaksak na gamot sa'yo? Kung may port cut ka, syempre tatago mo yan. Di ba? Ano ba yon? Di ba? Para sa, ano ba ang line na nilalagay dito? You know, pag sinabi mong port catheter, ito ay, kung ikaw ay may karamdaman na lulukikimimia. So, ibig sabihin, yan ay nakaangkla lang dyan sa iyong pusong itim na in any moment, kailangan mo ng medisina, isasaksak ng bonggang-bongga, or kailangan mo ng blood transfusion, nandiyan dyan na naka-ready na or something. Pero hindi ko pa ma-confirm yan kasi syempre naka-cover up ka. So nakita ko lang yung jugular plastic mo dito. So I don't know, I'm not sure kung ano, dito sa sa niek sa leg. Dito sa gilid. Ayan, dito. Ito. Pansinin nyo, di ba? Andito ba? Okay, sa picture? Nakalagay ba dito sa brand? Wala. Oh, hindi. But anyway, chemo, yes, sabi ni Rowena Cruz. Yeah, port yun. Walang mga palangga. May mga kamag-anak tayo, kaibigan tayo na nagkakasakit minsan. Sa right area pala niya, not left, sa right. Nagkikikimi mo. Sabi ni Zoro, nagkikikimo mo. Nagkikikimo mo. I mean, putang ina, pinaggagago tayo. Nakita ko, humahangos ka eh. Wala namang masama kung aaminin niyo yung totoo sa taong bayan. Ang problema, masyado kayong sugapa sa power. Na dapat tinatanggal ka na at pinapalitan ka ng tao na functioning ang utak at physically fit. Eh kitang-kita na humahangos ka o maghahabol ka ng hininga. At bilang isang Department of Justice Secretary, ang trabaho niyan ay talagang pangmalupitan. Pero paano ka nga magtatrabaho ng pangmalupitan? Kasi ang tinatarget nyo is si Pastor Kibuloy based sa inyong statement at si Congressman Arnie Teves. Diba? Dahil hindi ka matanggal-tanggal dyan, dahil hindi ka naman nagpapatakbo kundi ang buha ka ng inang Lisa Smugs na ito. May central line Mediport for chemo. Sabi ni Adele Lester. Okay? Huwag na kayong tumaya sa latter sayang ang sabi ni Ecolisa, very pale siya, parang walang dugo. Sabi ko nga, sinipsip ni Dracula eh. Merlita, sinipsip nga ni Dracula ang jutang din ng dugo niya. Very pale, di ba? Ang itsura niya, parang kulay papel na basta, pale. Sabi nga natin mga kababayan, tama gid sa Lignites. Walang, totoo naman na lahat naman, hindi naman natin hinihingi na lahat tayo ay magkasakit. Pero darating tayo dyan. Ako nga, 3 years ago, I had an operation. Okay, pero hindi ko sinabi yan sa inyo kasi ayoko magpakaawa. Kaluoy man si Marlica. But it's a mild operation. Anyway, nalagpasan ko yon ng bonggang-bongga. Alam mo yon? Sa stone lang naman yon. Kasi masyadong masyokaw din ang lola ninyo. Anyway, karma is real. So ngayon, mga kapalangga,
ang sinasabi niya, natuloy-tuloy daw yung trabaho niya. Paano ka nagtuloy-tuloy ng trabaho kung nagpapagaling ka? Bakit hindi ka mag-resign? Bakit? Hindi pa matapos ang kontrata nyo ang agenda nyo ni Lisa, ni Tambaloslos sa inyong mga illegal activities? Oh, taga Cavite kami, hindi na napalitan ang mga Remulla, sabi ni Gabriel Lambohon. Sabi ni Bubbles TV, si Atty. Trixie pala inalis sa karambola, hiningi daw ang ulo niya na taga-government. Si Lisa ang humingi ng ulo ni Trixie, wala nang iba. Alright? So ngayon, Remulla, kung ako sa'yo, kung ikaw mahal mo yung sarili mo, okay, mahal mo ang health mo, mag-resign ka. Pero alam ko hindi ka pa magre-resign, pero darating tayo dyan. Hindi ka magtatagal dyan. Dahil unang-una, hindi magtatagal si Kuting. Yung ilong mo, yung breathing pattern mo, bagsak na. Di ba? Baka nga nag-oxygen ka pa eh. Dahil sa breathing pattern mo, kahit na walang medical background ang taong tumingin sa'yo, eh naghahabol hininga ka. Naghahabol hininga ka. Ngayon, kailangan ba namin ito ligsain? Pakialaman natin ng health mo? Of course. Kasi sumasweldo ka sa pera ng bayan. At kung mong sinasabing Marites ha, hindi ako si Marites, si Maharlika ako. Giatay ang yawa. Ang sarap junggulin eh. So ngayon ba lang doon sa press con niya, ang umiikot doon ng pinag-uusapan kung paano habulin si Pastor Quiboloy at saka si Arnie Teves. So again, sino ang author nito? Ang author nito, taga Malacanang. Ito, yung botod. Kaya mamaya, kukulam tayo ng mangulam. Okay? Yung hinayupak na yan, mga budo niya, mga sex, chuba-chuchu niya. Ito, mag-orasyon kayo. Yung botod niya, palalaparin natin ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, ano pa mga chika-chika niya? So, tama ako, mali. Tama ba si Maharlika na si Boying ay malala na? Alam mo, sa sobrang kasinungalingan mo, hindi mo kayang takasan si kamatayan. Okay? Sa sobrang sinungaling mo, hindi mo kasi itago ang nararamdaman. Natural lang, again, na magkakasakit ang katulad mong majitim ang budhi. Pero wag ka magsinungaling na ako'y nagmamarites. 'Di ba? 2 buwan ka nawala, niha-niho. Nag-announce ka ba na unang-una, nag-anunsyo ka ba sa mga tao na ako po si Bonjing Remulla, magpapagaling po ako ng 2 buwan kasi kailangan ko po gumaling. Ako po ay galing sa bypass chuchu. Kailangan ko magpahinga. Nag-announce ba kayo sa taong bayan? Hindi, mga buwaka ng ina nyo. So anong tawag dyan? Panloloko. Panggagago. Habang hinihigop, nilalamon nyo ang pera ng bayan, binababoy nyo ang tao sa inyong panglilinlang. Hindi yan pagmamarites. Pagkikritiko yan, pagkikritisismo o criticize sa mga taong gobyerno na katulad ninyo na binababoy nyo ang pera ng bayan at nilalamon nyo ang pera naming lahat. Yan ang punto de vista. Wala kaming pakialam kung magkasakit ka, kung ikaw ay ordinaryong citizen na tahimik ka. Kaso hinahawakan mo ang Department of Justice at ilan ba ang sangay na under sa'yo katulad sa immigration. Kaya pala nagka-letsi-letsi dyan sa immigration, nagka-peste-peste yung mga pila ng mga tao na hindi na makontrol sa sobrang dami dahil ikaw ay nang-recuperate. That's my point. So kung ordinaryong citizen ka o retired o whatsoever na nagkakasakit ka, bakit kailangan naming pakialaman yung sakit ng isang tao? Hindi yan, wala kaming pakialam sa sakit ng mga tao. Ang pinakaalaman namin, nasaan kang yawa ka. So coming from your mouth, kahapon, 2 months ka, sumweldo sa kaba ng bayan habang nakaratay ka sa bed. See that? Yawa. Mga hinayupa. Oh. Sabi ni Martha, si Bonjing hinihila na ng lupa, puro kademonyahan pa rin. Exactly. Diba? Lulunukin ka na lang, lalamunin ka na lang ng lupa, puro ka pa sinungalingan. Ako pa ngayon, o kami pa ang pagbibidangan yung marites. Sinabi ko naman talaga na ikaw ay malala ang sakit. Nag-recuperate. Kung hindi malala ang sakit mo, kung okay ka, kung mild ka, ang sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong.
kahit 2 araw o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako, nakita nag-ubo-ubo ako pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunganga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. 'Di ba? Binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Tapos kami pa ngayon na may kasalanan, marites pa at may interesante kami o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Ayawa mo. Okay. Sabi ni Assorted DNA, tayo sa private company, pag may sakit na, i-advise tayo na mag-resign. Kasi expense na lang. Tapos sa mga nayupak na ito, tanggap ng perang hindi sa kanya. Leche, buwisi talaga ang sarap ng buhay. Sabi niya, exactly my point. Ang ordinary worker sa isang kumpanya, di ba? Hindi ka pwede mag-absent ng ganyang katagal. Unless, paliwanag mo or, malupit yung hinahawakan mong posisyon. At nasa ano naman yan? Nasa agreement naman yan ng boss mo o ng owner ng company. Pero kasi ito mga palangga, we're talking about the public funds. Sino nagpagasto sa'yo? Oh, malamang pera naman ng bayan. Kapal na mukha ng putang ina. Oh, PRRD, gorgorin ng ICC. Napanood nyo ba? Yung recent na press ko ni Pangulong Duterte. Oh, pero bago tayo magnangak-ngak, basahin muna natin yung balita. Kasi samot-sari ito eh. Ito, February, kahapon ito. Duterte, nagbagong isip pabor sa Chacha. Matapos ang mga naunang pahayag ng pagtutol sa charter change o Chacha, tila nagbago na ang tono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabing susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon kung hindi pa lalawigin ang termino ng mga nakaluklok na opisyal ng gobyerno ngayon. Sa ginanap na prayer rally sa Cebu nitong linggo ng gabi, sinabi ni Duterte sa harap ng mga tao na wala siyang problema sa Chacha hanggat walang nakalaan na interes dito. Vested interest ni Kuting. Sinabi ng dating Pangulo na susuportahan niya ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa economic provision, maging sa term ng presidente. Subalit, hindi dapat ito pabor sa kasalukuyang leader ng bansa o mga namamahala. Okay? Hindi rin siya tutol sa panukalang papapalit ng konstitusyon kung mangangako si Pangulong Bangag na Bangag Jr. sa taong bayan na hindi siya tatakbo sa susunod na halalan. Idinagdag pa ni Pangulong Duterte na anuman ang hakbang para palitan ang konstitusyon para sa term extension ng mga kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Okay, nasagot na natin yan, yung tungkol sa kanyang pagbago ng tone. Okay, you know that already. Pero ngayon, nagsalita na naman si Kuting, si Pangulong Duterte sa kanyang press con na pinaninindigan niya nga itong charter change na ito na dapat hindi magbenepisyo ang incumbent or kasalukuyang presidente katulad ni Kuting. Kung gusto niyang baguhin ang konstitusyon, kung gusto niya baguhin ang term limits, hindi dapat makikinabang yung mga nakaupo ngayon. Yung susunod para fair and square. Pero alam naman natin na hindi naman talaga yun ang intensyon nila, kundi para sa vested interest ng buwaka ng inang Marcos Jr. at Lisa Ahas na butod na naman. Nakita ko kanina, nakaputi pa ang buwaka ng ina. Parang bao na, yun di ba yung bao, yung turtle, nasa likod yung buntis. Baliktarin mo yung bao, yun si Lisa Smugs. So anyway, sa press ko ni Pangulong Duterte, iginiit niya na dapat hindi makinabang ang kasalukuyang nakaupo na katulad ni Bangag na Bangag Jr. Sabi nga niya, actually pareho kami nang binanggit ni Pangulong Duterte, yung vlog natin kanina, okay lang kung na forever sila dyan, basta for the people, para sa betterment ng country. Diba? Pero hindi nga nila gagawin yan. Kaya may nagtanong doon kay Pangulong Duterte tungkol sa ICC. Sabi ni Pangulong Duterte, anong ICC? Gugurgurin ko yung mga yan. Sasampalin, sabi ni Pangulong Duterte. Kasi ang binanggit niya, yung mga banyaga na yan, sabi niya,
yan ang sumakop sa atin. Binanggit niya doon yung Espanya, di ba? At binanggit niya ang pagsakop sa atin ng mga Amerikano noong panahon na yon at kung ilang buhay ang nabuwis, kinamkam, ginawa tayong slaves. Kaya nabanggit niya na pagpunta yan dito, gugurgurin ko yung mga yan. You know? That's really very Duterte style. At may nagtanong sa kanya doon na tungkol sa kung adik-adik daw si Kuting. Sabi niya, wala man akong sinabing na adik siya. Alam mo, unpredictable si Pangulong Duterte. Alam naman natin kung anong style niya. But who knows? Baka nga sa June 30, mamiesta tayo ng bonggang-bongga at the next day, wala na ang buwakan ng inang Kuting. At naaalarma sila. Naalarma na sila sa Davao, naalarma sila sa Cebu. Okay? So yung sinasabi ni Pangulong Duterte na gurgurin niya, you know, I don't think na literal yun, nagugurgurin niya. Yun ba? So yun ay out of his outburst, frustration sa ginagawa ng ICC, panghihimasok sa atin na wala silang jurisdiction. Pero kaya nasasabi ni Duterte yon, ni Pangulong Duterte, dahil na nakikipagsabuatan itong baka ng inang Lisa Smugs, yang si Remulla na yang naghihingalo, yang si Kuting na yan, na malapit na rin yung hayop na yan pag siningil ng karma, nakipagsabuatan sila sa ICC. Kaya ang Pangulong Duterte, ginaatik-atik sila. O, di ba? Sabi nga rin ni Pangulong Duterte, naatik-atik ko lang kayo. Di ba? Doon sa kanyang pag-tone down. Ngayon, mga kababayan, nabanggit din doon sa press conference ni Pangulong Duterte na tinanong siya kung niregaluhan daw ba siya ng niregaluhan siya ng baril ni Pastor Quiboloy. Ang sagot ni Pangulong Duterte doon, gusto mo pag regaluhan ko si Pastor ang regaluhan ko, bukas kanyon. Actually, natawa ko doon. Kanyon daw ang regalo niya. Ba't na siya magre-regalo? Ay, bakit daw si Pastor Quiboloy magre-regalo sa kanya? Marami siyang collections. Tama naman. 'Di ba? Yung pagdadrug sa pangalan niya, ni Sara, at niya, ni Ontiveros. So again, this mga issue na ito, mga palangga, alam naman natin na ito lahat ay kababuyan ng gobyernong ito. Kaya wala nang saysay ang mga ginagawa ng mga hinayupak na ito dahil puro pang bababoy ang kanilang istorya. Okay? Ito pa, basahin natin ang dagdag balita. Okay. DOJ, hindi titigil para sa hustisya sa kaso, okay, ng missing sabongeros. Ano sabi dito? Porsigido ang Department of Justice na gagawin lahat ang legal na remedies para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sinabi niya, nagsalta nga siya doon, sinabi ni Remulla na naghihingalo na iaakyat nila sa Court of Appeals ang desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 40, na magpiyansa ng 3 milyon ang kada akusado para sa samantala nilang paglaya. Iginiit ni Remulla ang naghihingalo na maituturing na mass murder ang sinapit ng mga nawawalang sabongero, kaya hindi nila susukuan ang paghahanap ng hustisya, lalo na at hawak pa rin nila ang testigo na magdidiin sa mga akusado. Ipinunto ni Remulla ang naghihingalo na ang ginawang pagtatago ng mga akusado noon at malinaw na indikasyon na may kinalaman sila sa krimen. Nabatid ng pagpupulong muli ang DOJ kasama ang pamilya, So ayan, yung mga sabongero, okay yun. Kung sino ang nagkitil doon. Pero ang tanong, yung mga malahalagang issue, Department of Justice. Pero yung pagpapalaya kay Mark Anthony Sayarot, nakasabwat ni Kuting o sinama ni Kuting sa kanilang mga travel visit, nakaplaster yung bunganga mo, Remulla. Dapat hindi yung liig ang pinlasteran sa'yo Yung bunganga mo, lahat pinlasteran sa'yo at nang juluyan ka ng Jotang Ginemes. Diba? So ngayon, mga palangga, okay? Anong dyan? Anong nakikita ninyo? So lahat pambubudol. Walang investigasyon pagdating sa mga taong sangkot na kaalyado nila. Smuggling, Sayarot, si Chandiramani, lahat ng mga issue kay ayan, nasasakupan mo yan. Si Pidea, si Virgilio Lazo na nagtanggal ng mga
trabahador diyan sa PIDEA, naging floating na, pinagigipit niya. Yawa ka, ha? Yawa kayong lahat. Pero itong mga isyong mga maliliit, although kailangan tutukan din naman lahat ng isyu, lalo na kung ang mga kababayan natin ay biktima, pero ang mga biktima mismo sa loob ng gobyerno na binababoy nyo, pinagtatanggalan nyo ng trabaho, mga hinayupak kayo, tahimik kayo, mga yawa kayo, kaya dapat sa inyo kinukulam din. Ayan, tusukin ko yung jugular vein mo at saka yung yung port mo para maputol mamayang gabi. Ayan. Zoom, putol-putol niya mamaya. Ayan, hindi ka makahinga. But anyway, mga kababayan, putangay na, pinaggagago tayo. Ito, Remulla. February kahapon ito. Dalawang mananaya mula na naman sa Nueva Ecija. Maghahati sa 70 million. Mega Lotto. Putang ina, hanggang ngayon, wala pa rin? Buha ka ng ina ninyo. Nasaan na si Robles? Nasaan ka na, Tulfo? Puro ikaw, puro marites. Puro kachipan ang topic mo. Puro kababuyan. Puro awayan ng mga magjowa. Yan ba ang senador na may silbi? Asan ang pangako mo, Tulfo? Napaimbestigahan mo si Robles, ang PCSO, yung baka ng inang Lisa na yan. Hindi niya makaray-karay. May nanalo na naman. 70.8 million. Paghahatian daw. From Nueva Ecija. Sino to? Sino naman tong mananaya na ito, ha? Ayon dito sa abiso nitong Martes, yakapon, sinabi ng PCSO na ang winning combination ay tinamaan ang total jackpot. Sino ito? Araw-araw, every other day, may nananalo. Ano to? Edited picture na naman? Mga kababayan, pinagluloko na naman tayo ng mga hinayupak na to. Hanggang ngayon, si Tulfo tahimik. Okay. Diba? Tahimik. Nasaan? Bayad ka na, Tulfo, ng 1 bilyon tahimik ka nang hinayupak ka. Mumurahin ko kayong lahat. Hanggang sa tumagos ang bunganga ko sa inyong mga pusong itim. May nanalo 70 million. Walang transparency. Nasaan ang transparency, accountability na mga buwaka ng inang politiko na ito ay mga nakaupo? Kayo, wag na kayong tumaya ng loto. Ibilin nyo na lang yan, ipunin nyo na lang, gawin yung alkansya. Pagdating ng isang buwan, 20 pesos ba? Every 3 weeks sa'yo, kung mag-gastos kayo ng 60 pesos, o sa 10 taya nyo, that's 600 pesos, mas-save nyo na lang. Wag na kayong tumaya ng loto hanggat hindi naliliwanagan ng taong bayan kung sino ito mga bogus na loan bettors. Wala po kayong aasahan na mapanalo kayo. Nakita nyo naman, di ba? Nag-hearing na sa Senado. Anong sabi ng buwaka ng inang si Rapi Tulfo? Buwaka ng ina 10 ng mga nakikinabang sa pera mo na kinikita mo sa gobyernong hinayupak ka. Tatakbo ka pa? Tatakbo ka pa sa paging presidente? Yung sarili mong anak pinagkaitan mo? Pinagkaitan mo ng kapalaran o pinagkaitan mo ng future? Tatakbo ka? Hindi mo kayang solvin ang personal problem mo. Sa anak mo, pinagdamot mo ang kanyang karapatan para makapag-aral ng maayos. Ipinagmalaki mo pa yung $10,000 ba yun? Na kesyo pinamigay mo at di naman nakarating. That's only 500,000. Barya lang yan sa'yo. Pero ang pinaka-issue dito, yung yabang mong hinayupak ka, paimbestigahan ko, kunin natin ang forensic, chuchu-chuchu, ayan ang DICT, ayan ang NBI, makipag-anohan tayo, ugnayan tayo sa PNP, lahat binanggit mo. Hayop ka. Lahat binanggit mo, lahat ng ahensya ng gobyerno. Asan ka ngayon? The next day, the second hearing, absent si Romualdez, si Mel Robles lang ka. Hindi mo alam, lumipad, 'di ba? Lumabas ng bansa at nag-enjoy sa Japan. Tapos ano nangyari? Wala, nga. Asan ang yabang mo kumpara ka sa Pilipino? Tulfo. Paulit-ulit ko tong loto na to. Dahil kayo ang nananalo. Dahil ikaw ba ay binigay na sa iyo advance yung 1 billion instead na mapunta kay loan better, inareglo ka na ni Lisa Ahas at saka ni Robles, kaya ayaw mo ng puruan. Wala ka naman bayag. Wala kang tapang.
Dahil kung matapang ka, nasolba na yung problema ng bayan natin. Na yung problema ng loto na yan. Wala kang bayag, Tulfo. The moment na pinabayaan mo ang anak mo dun sa una ba yon? Oo. Ibig sabihin, wala kang kwentang nilalang. Bakit ko alam na wala kang kwentang tao na hindi ka para sa Pilipino? Di ba? Ang kinukuha nyo lang dyan sa inyong show ay mga issue sa kangkangan, marites, yung tunay na marites, yung problema ng mga kababayan natin, personal problem, family problem na ine-exploit mo. Ine-exploit mo, pinagkikitaan mo, bibigyan mo lang ng 5,000, 10,000 pamasay, bida ka na. Magaling, galing-galing ni Tulfo ka. Galing-galing si Rapi, binigyan ako ng 10,000. Kaluluoy ka mo. Pumipila kayo dyan ng pagkahaba-haba. Saan ba opisina niyan? Kasi yung kaibigan ko pumila dyan eh. Siya pa nga nabigay ng pera sa nakapila. Di ba? My friend, pumila siya dyan kasi umaasa siya na may patulpo yung kanyang problema. Ayaw tanggapin. Kasi gusto ni Tulfo ay, ma'am, hindi po yan kasi magbabiral. See that? So para saan si Tulfo? Para sa pag-viral ng kanyang mga marites. Para what? Pagkakitaan ang taong bayan. It's okay. Free market naman tayo. Free marketplace naman ang bansa. Pwede kang kumita kahit anong gusto mo. Whatever. Tumambling ka. Magpakita ka ng kipay mo. Katulad kay Lisa Smugs na bumubuka-buka ka. Si Bukangkang. Si Emerald Bukangkang. Diba? Nagbiga-biga. Kung ano-ano pa. Buhay nyo yan. Kung anong gusto mong gawin sa social media. As long as, okay lang sa social media. Pagkakitaan ninyo, tumambling kayo. Yung iba, sumasakay sa karabaw para magka-reels. Nakakatawa yung mga yun eh. Pero ikaw, Tulfo, public servant ang claim mo. Senador ka. Susolbin mo ang problema ng taong bayan na lumalapit sa'yo. Pero ang mga importanteng issue na ang mga tao ay kailangan nila ng what do you call it? Ng tao na makatulong. Kumbaga, hopeful sila na may isang Rapi Tulfo na tutulungan nila ay tutulungan mo sila. Pero no, hindi yan pwede kasi hindi yan magbabiral. Ayaw ni si Rapi yan. Gusto kasi mga nagkakangkangkarot na yung mga buwaka ng inang problema ng pamilya sa pamilya. Yung nag-check-in si ganito, nagganyan. Sinubo si ganyan, mga kaputahan. Di ba? Mga kadyutahan ng alam. Baka dahil yan ang practice mo. Dahil nga, di ba, sabi dyan, nakailang isang girl, nakailang, ba yan? Chuba chuchu, girlalo. Nakailang girlalo ba siya? Hindi ako updated sa kalandian niya. Buisit, chismis ang kinayayaman. Okay? Si Den Scorpion, paglangka. Yeah. Paglangka, ano yun palangga? Nawala yung langka. Hindi ko nabasa. Idol sagot, loto. Paglangka, may tangka. Yeah. Paglangka, may tangka. Police, ang patay dyan sa mga yun, believe it or not. Ano yun? Unlimited kasal. Okay? So, hindi ko, kasi alam mo, hindi man ako nanonood yan, lumalabas yan lang sa mga reels, di ba? Pag nag-check ka ng reels, may mga lumalabas, sa mga nag-aaway. Actually, nakakaawa sila eh. They're victims. Binibiktima sila nitong jutang ginimis na Tulfo na to, na akala mo, sasagutin, nung una, bibilib ka ng bonggang-bongga. Akala mo yung Tulfo para sa taong bayan. Even si Erwin. Ayan si Erwin. Nilamon ka na rin, Erwin. Nilamon ka na ni Tambaluslos o nabibigyan ka ni Tambaluslos. Lagi ka na sa puwet ni Tambaluslos eh. Mga putang ina nyo lahat eh. Yes, mga jutang gininan nyo lahat. Hindi ba nakakamura yan? Galit kayo, murahin ko kayo? Jutang gininan nyo lahat. Bakit? Yung pagnanakaw nyo sa pera ng bayan. Pahingan yan. Yung pagnanakaw nyo sa bayan. Ang pambaba, lalo ka na Rafi, PCSO, loto, paulit-ulit, kasi gusto nyong pagtakpan. Robles kasabwat, Lisa kasabwat, tahimik kayo lahat, mga jutang gininan nyo sa Kongreso, sa Senado, mga yawa kamo. Nami kayo butangan ng sili ang mga pototoy nyo. At nang kikiringkingin na kayo mga giatay mo. Natuto na si Tatay Giyong sa gorgor. Nga eh. Dapat sabayan ko pagising si Pangulong Duterte. Mukhang nanonood ang lolo nyo. Anyway, mga kababayan. So ito mga issue natin sa bayan natin na nakakagalit, na binabaliwala ng mga hinayupak na to at anong ginagawa nila? Pinagtatakpan.
mga palangga, pinagtatakpan nila at ang pinupush nitong hinayupak na junior na ito, at least sa SMUGS, yung charter change na yan. O, di ba? O, ano to mga bago na ito? February, higit 4.4 Pinoy makikinabang daw sa 106 billion allocation ng 4Ps. Makakarating ba ito? O, naglaan ang pamahalaan ng 106.35 billion sa ilalim ng fiscal year 2024 General Appropriation para sa pantawid pamilya ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong tulungan ng mahigit 4.4 milyong Pilipino na karapat-dapat na pamilya sa buong bansa. Binigyan din ng Budget Management Secretary na ang 106 billion na inilaan sa 4Ps ay mas malaki kumpara sa inilaang budget para dito noong 2023 na 102.6 billion. O ano, magkano kickback dyan ng DSWD? Magkano ang kickback ni Gatchalian, ni Pinky Romualdez ng Undersecretary? Magkano ang kickback ng mga buwaka ng inang to sa 106 billion na ito? Ano sabi dito? Sakop ng nasabing alokasyon ng mga ayuda para sa pangkalusugan na nagkakahalaga ng 750 pesos bawat buwan. What? Sakop na nasabing alokasyon ng mga ayuda para sa kalusugan na nagkakahalaga ng 750 pesos bawat buwan at 600 bawat buwan bilang mga subsidiya sa bigas para sa 4.4 milyong pamilyang Pilipino. Sakop din nito ang mga subsidiya sa edukasyon, nagkakahalaga mula 300 to 700 bawat buwan para sa mahigit na 7 milyong mag-aaral. Ito tulad nitong 4Ps na ito, mga kaletsyahan na ito. Katulad sa mga bata. Okay? Kasi sakop, di ba? Yang mga 4Ps na yan, actually maganda naman talagang ayuda yan, pero dapat hindi yan forever. Okay? Ang kailangan, kaya sila gusto ng ganyan, alam nyo, ginagamit lang kayo mga mahirap eh. 'Di ba? Alam ko yung talagang nabibigyan kayo, pero ang kickback nila, baka 3/4 or what, 75%, yung 106 billion na budget na yan, mga palangga, hindi yan mapupunta sa inyo lahat. Ang kickback nila magkano? Sounds, 'di ba? Amazing. Kasi 106 billion ipamimigay sa ating mga kababayan, pero ang totoo, ilan ang kickback ng buwaka ng inang Kuting at AS administration? Imbis na yung billion-billion na yan ay tulungan ang mga pamilyang yan, mga what do you call it? Yung indigent families. Imbis na tulungan sila para makabangon, bigyan ng livelihood program, magtayo ng pagkakitaan nila sa kanilang komunidad para hindi sila forever na nakasandal sa 4Ps na yan. Pero hindi. Lalo nilang pahirapin ng Pilipino at gagamitin, hindi kayo bibigyan ng mga livelihood programs kasi that's not their intention. Ang intention nila, maglaan ng budget sa inyo, kunwari, may budget kayo na 106 billion, pero ang catch niyan, mga kababayan, hindi lahat makakarating sa inyo. Kasi ibubulsa ng buwaka ng inang demonyong gobyernong ito. Nakikita nyo naman, noong nag-rally, nakikita nyo ginamit ang mga ayuda doon sa Carino Grandstand para ipangbayad sa mga rallyista. See that? Para umattend kayo doon, para masabi na si Kuting, that was January 28, para si Kuting kunyari ay may maraming mga chuba-chuchu na taga-attend doon na mga kabjotahan. So, di ba, nag-release ng mga ayuda doon. May post na dyan si Mami Pebo sa Lakaytaray. May makakilala siya na tumanggap lang ng ayuda tapos pinictura nila just to show proof na ito, hey, pumunta kami dyan sa Jutangjin ng rally ni Kuting, kumuha lang kami ng ayuda tapos pinost sa social media. Anong ginawa ng mga taga-DSWD? Diba? Hinabol nila. Hinabol para ipa-delete yung pictures pero nakatakas na yung mga bata. Mga bagets eh. Siguro not really bagets, 1920. So kumuha ng ayuda. Nakita nyo? Yung 106 billion na yan, pang 4Ps na yan, ayan ay mga kajotahan lamang. Hindi totoong makapunta sa inyo yan, mga palangga. Dahil wala naman talagang intensyon ang Marcos Jr. at itong Kuting na ito na paayusin ang inyong mga
what do you call it? Ang inyong mga buhay. Ito, here's another thing. Hinihinalang onion smuggling, iniimbestigahan daw ng BPI o Bureau of Plant Industry. Ito na naman tayo. Iniimbestigahan daw ng BPI ang hinihinalang mga kaso ng onion smuggling kasunod ng sumbong na ibinibenta online ang imported na sibuyas. Julol! Imbestiga kayo na naman? Pero si Michael absuelto? Sino to? Baka hindi nyo to kasabwat. Baka kalaban nyo sa smuggling business ninyo, Bureau of Plant and Industry. Tanginan nyo, si Michael absuelto, ginawa pang special envoy. Wala na kaming paniniwalaan sa inyo, mga ginayupak kayo. Sabi niya dito, sa briefing nitong Martes, Pebrero 27, nilinaw ni BPI Director Glenn Panganiban na hindi naglabas ng anumang phytosanitary at sanitary permits ang ahensya na kailangan para makapag-import ng sibuyas. Chuchubels. Sinungalingan. Bakit? Si Michael ba, nung nagtatransport sila ngayon, nila Martin Araneta, nila Lisa Smuggs, sa kanilang mga illegal activities? May check-check pa ba? Wala na, pasok agad, di ba? Yung alleged smuggled goods, they carry the risk of sanitary peste, and diseases. Kaya po sana wag natin tangkilikin. Ulul. Tangkilikin, wag tangkilikin. Paano makakapasok yung mga jutang ng illegal na yan kung hindi papayagan ni Rubio sa Bureau of Customs? Hindi papayagan ng Port Authority kung yan ay kontrolado ng gobyerno o regulado ng gobyerno na bawal pumasok ang mga smuggled goods. Pero you allowed it. Mga deputa mo. Ano sabi niya? Kung yan ay walang proper na documentation at hindi na inspection, maaari po may risk ng ating health kung ating ikonsumo. Yung pagdanakaw ninyo, yung pagkagutom ng Pilipino, pagkagutom ng mga farmers, dahil sa smuggled business ni Lisa Smuggs, hindi ba makaka-apekto sa health ng farmers o ng Pilipino? Hindi lang physical, kundi mental ang inidudulot nyong kababuyan sa bayan ng Pilipinas. Sabi niya dito ng BPI, kasabay nito, binubusisi rin namin ang mga sumbong na ibinibenta online. Yun na nga, na inismuggle sa sibuyas. Ulitin ko. Sabi pa, yung internet at social media mahirap i-regulate, pero rest assured, we are coordinating with the proper authorities and law enforcement unit. Mahirap i-regulate ang social media, pero bakit nga nakapasok dyan sa port, sa sa Bureau of Customs, sa lahat ng mga pwedeng pasukan ng mga smuggled goods? Di ba? Anong kajotahan ito? We have checked online pages, marketplaces, hindi naman ganun kalaki. But we have to check and verify the data. How about Michael Ma? China Philippines Unified Enterprises. Bakit hindi chinek? Nakasama yan sa NICA report ni Clarita Carlos noong December of 2022 pa. BPI, bakit hindi nyo i-check yan? Bakit ito mga small timers sa online, which is dapat naman talaga i-check, hindi yan magkakaroon ng pagbibenta sa online, yung mga buwaka ng inang sibuyas na kasing amoy nyo mga jotokis kayo, abiyop kayo, kung hindi nyo pinayagan sa Bureau of Customs. Mga yawa. Okay. Naunang pinalutang ng Agri-Party List, Wilbert Lee, ang ulat na ito na ibinibenta ng mura ang smuggled onions chuchu-chuchu dahil mas mura ito kumpara sa farm gate price ng lokal na sibuyas. Ang presyo ng lokal na sibuyas ngayong taon ay mas mababa dahil sa mataas na volume ng supply. No! Kaya mababa, tanginan nyo, pinapapasok nyo nga ang mga smuggled goods ni Lisa at ni Michael Ma. Yung farm gate price natin ngayon, 28 to 30. Mga kababayan, see that? Every day, we talk about pulburon. We talk about yung peace and order sa Pilipinas. We talk about smuggled goods. We talk about pagnanakaw. Sabi nga, hindi dapat tayo mapapagod, although sometimes ngarag-ngarag din ang beauty ko, lalo pag nagmamarathon tayo. But now I have energy, nakatulog ako. Kaya dapat, talagang dapat ito mag-epekto na itong pang chuba-chuchu.
Armageddon na ba? Sabi ni Michael. Malapit na, palangga. Lahat yawa. Ano to? Mother Dragon. Sheda, sana invite niyo po sa live niyo yung third floor studio kahit minsan. Ay, tatlo na sila eh. Baka madamay sila sa bunganga ko. Shout out sa third floor studio. Eh baka matakot yung mga yan. Baka mamaya gurgurin sila din. Hayaan mo na muna natin sila palangga. Hayaan mo na tayo yung tatlong mga palangga natin. Eh baka mamaya magurgur yan eh. Kasi maganda naman yung tandem nila. Actually, maganda yung show nila. Hindi ko pa napanood. Binagsabi sa akin maganda daw yung pinaka-last episode nila. Ay, itong latest pala, but not last. Latest episode nila na parang pinagdamot ni Lisa yung pagkain. Hindi ko pa napanood. Napanood nyo ba? Ha? Third Floor Studio, you have to follow them. Kasi tatlong binalahura sila ni Lisa Smugs o binalahura sila ng gobyerno. Sino yung tatay ng anak ni Lisa before BBM? Sabi ni Catherine, yung lagi sumasabit sa puno ng mangga. Okay. Ano daw, si Arlene Bacabenta ginawang chatroom. Bakit ano nangyayari? Lelani, ayan. Lelani Fernando. Pa-shoutout na rin sa Bacolod, Bala, sila nililano. Ay, sa mga Bacolod, mga tikalon pareha sa akon. Mga taga Bacolod, tikalon para sa akon. Kumusta kayo, mga palangga? Siyempre, mga gwapa man. Okay? Bureau of Planted Industry, sabi ni Den Scorpion, ang BPI. Exactly. Salamat, Marlica, sa malasakit mo sa ating bayan, sabi ni Melds Morandarte. Kasi kapag mahirap ka, madali ka nilang mauto sa ayuda. Kaya ayaw ng mga politiko na umaangat sa buhay. Kaya nga instead na kabuhayan program, ayuda ang binibigay, sabi ni Gushon Assassin. Exactly, mga palangga. Ayaw nila kayong gumanda ang buhay ninyo. Ayaw nilang umusbong. Gusto nilang patuloy na maging mangmang ang mga tao. At yung 4-piece na yan, that's not really intended para mabigyan kayo ng parang ayuda dahil gusto kayong tulungan. No. Ang catch dyan, kukunin sa budget, pero bibigyan lang ang ilan sa inyo, ikakat nila, pero mati-check ba natin isa-isa? Na talagang nabigyan kayo ng magkano man halaga? Hindi. Kasi pwede na lang doktorin ang mga papel. Eh magagaling yung mga hayop na yan eh. Kung kaya ni Marcos Jr., okay, makipagsabuatan o isama sa kanyang state visit itong mga durugista, mga bangag o yung mga nag-export na mga pulburon, kasama ang mga smuggler, kasama nagpapanalo sa loto ng mga bogus, kaya din niyang bugosin ang mga listahan ng 4-piece. Kasi ang dami nagsasabi sa akin, nagme-message, Miss Marlica, hindi kami nakatanggap ng 4-piece na ganito, na ganyan. Nasa listahan kami. Di ba? So, yun, mga kababayan. The reason why kailangan nyo mag-get up, speak up, and pick them up. But we'll see. Baka sa June 30, sabi ko nga, mamiesta tayo doon sa invitasyon ni Pangulong Duterte. Ano ba yan? Bakit ang tagal ng buhay ni Boying? Sabi ni Evangeline Baluyot, malay mo, kanina nakita ko naghingalo eh. Tikala na nasa gobyerno ngayon, Maharlika, sabi ni Rodrigo. Hindi lang tikalon, mga palangga, demonyo man. Si Risa, live niya today, hindi daw niya ipa-file sa korte ang kaso versus Kibuloy. Kasi daw, kasi na daw yan before at walang nangyayari. So anong gusto niya? Ay gago ang diputa. Sinabi niya yun, Cher? Hindi niya
Kinulam na ako ng bonggang-bongga. Nagurgur na ako. Jasmine Rice, ginurgur na ako ng mga Jotang Ginemes. Okay, nagurgur. But anyway, nawala ang signal. Parang naka kasi ako ang tawag dito, naka-vape. Parang si Lisa lang. Anyway, nagurgur na, sabi ni Rebecca Ogata. Andyan na ako, di ba? Nagkakagurgura na. Anyway, mga kababayan, babalik ako, okay? I have a lot of energy today and marami mga issue na dapat nating karay-karayin. Itong pag-ano ni Kuting sa Australia, may na-receive tayong information sa pagbabalik ko. This is your fair lady Maharlika. Bonjing, mag-resign ka na. Kitang-kita na naghihingalo ka na. Ipahinga mo na yan. Huwag ka masyadong sugapa sa posisyon at pera. At tumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Dapat tigilan na yung mga ayuda na yan. Kung kukunin yan sa utang, yan ang magpapataas ng inflation o pagtaas ng bilihin. Dapat trabaho at livelihood projects ang ibigay nyo sa taong bayan. Yung mga ayuda na yan, sa totoo lang, ay advance vote buying. Nakakagulat din kasi bakit diyan pinalitan ni BBM na may sakit naman, diba? Parang makonect natin sa coke, right? Remember na sali sa drugs anak niya, na ipalabas lang niya. Hahay, kahit anong tago nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kailangan na ni Remulla mag-retire kasi may sakit siyang magdala o mag-resign na lang. Paano siya makapagtrabaho ng tama? Siguro kasi trusted siya ng amo niyang ahas. Hindi pa siguro natapos iyang mga project. Kaya iyon na siguro ang nangyayari dahil sa ginagawa niya kay Gerald Pantag at Kong Teves. Kaya maniwala tayo sa karma. Kawawa si Teves, hindi makauwi ng Pilipinas dahil sa mga ginagawa niya. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghibalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!